mga 1 minute to 2 minutes, mag-start na po tayo. So, pwede po natin paki-silent po mga cellphone po natin. Then, paki-minimize din po yung ating mga, maya-maya na tayo makimarites po. Ayan. So, tuunan lang po natin ang ating mga puso't isipan po para po sa ating pananambahan ngayong umaga. So, ang call to worship po natin is matatagpuan sa Psalms 66:16-20. Sabi po dito, "Come and hear, all you who fear God. Let me tell you what has done for me. I cried out to Him with my mouth, His praise was on my tongue. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. But God has surely listened, and He has heard my prayer. Praise be to God, who has not rejected my prayer or withheld His love from me." Let us pray po. Heavenly Father God, maraming po salamat sa napakaganda at napaka-araw na umagang ito. Maraming salamat po sa Panginoon sa mga bagong buhay, pag-asa at lakas na patuloy niyong pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat din mo, Panginoon, sa walang humpay mong pagmamahal, sa patuloy mong pag-guide po sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at ang mga kahinaan, nandiyan pa rin po yung unfailing love mo para po sa amin, Panginoon. Ang mercy mo at grasya mo, Panginoon. Patuloy kami nagpapuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na sa lahat ng pinagkakaloob mo po sa aming biyaya, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, sa umagang ito na patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan at samahan po kami ng iyong mga anghel, Panginoon. At maramdaman, Panginoon, namin ang yakap mo, ang presensya mo sa bawat isa, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga tenga, Panginoon, para marinig po ang iyong magandang balita at aming puso na handang tanggapin, Panginoon, ang iyong mga pagpapala sa araw na ito, Panginoon. Hinihiling din po namin, Panginoon, na patawarin kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. At ihanda po ang aming puso't isipan na sa iyo lamang, Panginoon, matuon. At ang aming pagpupulit pa sa salamat sa iyo lamang, Panginoon. Muli, Panginoon, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin sa lahat-lahat, Panginoon. At sa aming pananambahan, ikaw po, Panginoon, maitaas. Ikaw po, Panginoon, ang matakita. Itong aming dalangin sa inyo matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po tumayong lahat at patuloy po tayo magpuri pa sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aawitan po sa pangungunahan po ni JC. Morning po. Pagkamat konti po at tayo po yung magsimula at panalangin po natin ng mga kapatiran na on the way po sa umagang ito. The battle, you see my victory. When all I see is the mountains. When all I see is the mountain, you see the mountain move. When I walk through the shadow, your love surrounds me.
There's nothing to fear now. Lord, there's nothing to fear now, for I am safe with you. So this is gonna fight tonight, Lord. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, my battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, my battle belongs to you. And if you are for me, then you'll be against me. Yeah. For Jesus, there's nothing impossible to you. When all I see are the ashes. When all I see is the ashes, you see the beauty. Take you, God. Oh, when all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees, with my head lifted high. Oh God, my battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, my battle belongs to you. Almighty Fortress. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against. One more song. Almighty fortress. In Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Hey, so when we fight, so when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, my battle belongs to you, in every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, my battle belongs to you. Oh God, my battle belongs to you. We give it all to the Lord. Bigay po natin sa Kanya lahat ng battle sa aming buhay. Patuloy niyo po tayong paglalaban sa lahat po ng sulinarin na meron tayo. Patuloy tayong magtiwala sa presensya ng Panginoon. Patuloy po tayong umawit. Ito po natin ang cornerstone. My hope is built on nothing less than Jesus Christ and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. One more time, sing. My hope
His faith. It's only trust in I can see His face. It's riding a changing grace. The storm will be vain. My anchors will within the veil. My anchors all within the veil. My anchors all within the veil. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong, He saved His love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong. He saved His love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong. He saved His love through the storm. He is Lord, the Lord of all. And just you can. Then He shall come with trumpet sound. Oh, may I be in Him be found, blessing His righteousness alone. Focus before the throne. Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong, in Savior's love, through the storm. He is Lord, Lord of all. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po nating awitan kung gaano po ka-great ang ating Panginoon sa lahat po ng ating pinagdaraanan, sa lahat po ng binigay niyang pagpapala sa bawat isa. Awitan po natin siya. The splendor of the King, Lord in majesty, Lord in majesty, Lord rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light,
tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Age to age he stands, and time is his hands, beginning in the end, beginning in the end. The God one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No will sing, how great is our God. Name above all names. Shout to the Lord. Name above all names. Yes, Lord. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great, yes, Lord, is our God. Name above all names. Name above all names. Yes, Lord. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. For the last time, sing, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No one sing, how great is our God. Yes, Lord, thank you for this day, Panginoon. Thank you for everything you did. You're so great, Panginoon. We thank you every day, Panginoon. Sa bawat hininga, Panginoon, sa pagising sa umaga. Maraming salamat, Father. Kung namin sa inyong lahat na kailangan ko, hindi nyo kami pinapabayaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Pinapasalamatan namin kayo sa kadakilaan ng inyong pag-ibig at kabutihan sa aming inyong mga anak. Diyos, mula pa man noon na hindi pa kami sinisilang o hindi pa kami nalilika o hindi pa kami nandirito. Wala pa kami dito, Panginoon, sa mundong ito. Nakita niyo na po kami at inyo na pong inibig, inyo na pong ginawa ng plano kung paano niyo ipapahayag sa amin ng inyong kabutihan. Ipapamalas sa amin na nais niyo lang sa amin, Panginoon, ay makabahagi ang pag-ibig na meron sa inyo. Salamat, Panginoon, mula sa inyong paglikha sa amin hanggang sa pagliligtas niyo sa amin mula sa aming pagkabagsak sa kasalanan at sa pagbibigay niyo sa amin ng pag-asa at kinabukasan na kayo ang aming makakasama sa habang panahon. O Diyos, mula noon hanggang sa kinabukasan, ang pag-ibig ninyo sa amin ang may hawak sa amin. Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa patuloy ninyong pagpapatawad at kahabaan ng iyong pasensya sa lahat na amin nagagawa, sa lahat na aming mga pagkakamali at sa lahat na aming mga kasalanan, O Diyos. Kaya narito po kami, O Diyos, hindi dahil sa kami ay perpekto, hindi dahil sa kami ay malinis, hindi dahil sa masasabi namin, Panginoon, sa aming mga sarili. Nakarapat dapat kami, Panginoon, na lumapit sa inyo. Hindi sa mga iyon, Panginoon, kundi tanging sa inyong biyaya lamang, Panginoon Diyos. Tanging sa inyong pagkilos sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kami ay nagkaroon ng kabayaran sa aming kasalanan. Sa kanyang pagpapakumbaba, O Diyos, kami ay naitaas kasama niya. Sa kanyang pagpapakumbaba, O Diyos, siya ay tinatanghal na hari. At kami, Panginoon, ay narito sa inyong kaharian. Bilang inyong mga anak, bilang inyong mga tao, nakakaranas ng pagkilos ninyo at pag-ibig, Panginoon, sa anumang pagkakataon dito sa mundo. Salamat po, Panginoon. Salamat sa katiyakan na kayo ang aming Diyos, ng aming kapalaran, ng aming pag-asa, ng aming lahat-lahat, Panginoon, ng kinabukasan. Nasa inyong mga kamay. Paano na lang, Panginoon, kung hindi sa inyo? Paano na lang, Panginoon, kung hindi sa inyong nakasalalay ang lahat, O Diyos? Kaya salamat, Panginoon. Daririto kami, Panginoon. Hindi para hanapin, Panginoon, ng mga bagay sa mundo. Narito kami, O Diyos. Hindi para hilingin din, O Diyos, yung mga bagay na hinahabol din ng mundo. Narito kami dahil ang una-una nais namin maranasan ay kayo. Nais namin kayo mas makilala pa. Nais namin matugunan ng itong pag-ibig niyo, ng amin din pag-ibig, O Diyos. Hindi para tumbasan, kundi bilang isang pasasalamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa ninyo. Narito rin kami, O Diyos, upang itong nararanasan namin na kabutihan mula sa inyo, ay may paranas din namin kabutihan at pagmamahal sa aming kapwa, sa aming mga kapatiran, maging doon sa mga hindi namin makasundo, maging doon sa mga nagbibigay sa amin ng sama ng loob o ng problema o ng sakit sa ulo. O Diyos, dahil naranasan namin kung gaano kalawak at kalalim ang inyong grasya, Diyos. Nais namin maging daluyan din ng inyong biyaya, ng iyong pagpapatawad, ng iyong pagpapakumbaba sa pamamagitan ni Kristo. Kami, Panginoon, ay lalo pang humihiling na matuto mula sa inyo, na masunod ang iyong mga utos, ang iyong mga kalooban mula sa inyong kalakasan din, O Diyos. Humihiling kami na sa aming pagkilala sa inyo ay makita din namin kung gaano, Panginoon, kalawak ang inyong habag, kung gaano din kalaki ang inyong pag-ibig, hindi lang sa amin, kundi para din sa iba. Kung gaano din katibay ang inyong
katotohanan at kabanalan na maging bahagi din ito nawa ng aming mga buhay, O Diyos. Bilang mga tagasunod ni Jesus, nawa sa aming pang-araw-araw na buhay ay ito ang mga prioridad, Panginoon. Ito ang mga values na aming sinasandalan at sinusulong, Panginoon. Na sa aming pagtatayo, pag-uumpisa at pananatili ng aming mga pamilya, itong mga bagay na ito na mahalaga sa kaharian, ang siyang aming din pahalagahan sa loob ng aming mga tahanan, ng pag-ibig yung dumaloy, ugnayan, sa bawat pakikitungo, at nang lumawak pa ito, Panginoon, at makarating din sa maging sa labas na iyong mga tahanan hanggang sa iyong mga komunidad. At magbigay din, Panginoon, ng ningning, ng liwanag sa aming bansa. O Diyos, napakarami pa pong nais namin gawin at napakarami pa pong bagay na dapat gawin. Dahil kailangan po, O Diyos, kailangan pong makita ng marami, Panginoon, na nasa inyong pag-asa. At kailangan ding maranasan ng iba at ng mas marami pa na kayo ang aming pag-aasa na nasa inyo, Panginoon, ang kapahingahan. Na kapag kami tumingin sa inyo, Panginoon, ng pagkakamali namin at ng iba, ay may pag-asa na mapatawad, mabago, Diyos. Na kami mismo hindi lang mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon, hindi mabigyan ng bagong buhay sa inyong presensya. At buhay, Panginoon, buhay, kapiling ka at walang hanggan. Nawa masumpungan namin lahat to, Panginoon, ng aming mga kasama sa tahanan, ng aming mga kaibigan, ng aming mga nakakasalamuha. Masumpungan itong pag-asa nito mula sa inyo at dumadaloy sa amin. Na magamit kami, Panginoon, dito sa pagmimisyon sa inyong kaharian. Maipalaganap inyong kabutihan, inyong pag-ibig, ang dakilang balita na si Kristo ay naghahari at nagdadala ng kapatawaran para sa amin lahat. O Diyos, kami dumadalangin sa inyo na sa mga natitira pa pong mga buwan, araw, mga sandali at mga gagawin pa itong taon na ito ng aming simbahan. Kami humihiling na patuloy nyo kaming samahan, O Diyos. Patuloy na bigyan ng kalakasan. Bigyan, Panginoon, ng vision, Lord, that we might see, Father, your will. That you will lead us and guide us in all that we do. Salamat po. At sa lahat ng yan, Panginoon, sa patuloy namin na pagsulong, Panginoon, ng iyong kaharian, nawa kalingain niyo rin po ang aming mga pangailangan, O Diyos. Paggalingin niyo po ang aming mga sakit. Hindi lang pisikal na kagalingan, O Diyos, kundi yung espiritual na kagalingan na nagbibigkis ng aming mental, ng aming emotional, ng aming ng lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming buhay. Ng kagalingan ay mula sa ulo hanggang sa paa, mula sa balat hanggang sa kaluluwa, O Diyos. Maranasan namin mula sa inyong presensya, O Diyos. Hiling din po namin ng mga pang-araw-araw namin na pangailangan, O Diyos, yung provision para sa aming mga commitment, sa aming mga responsibilidad, sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa lahat, Panginoon, na aming ginagawa na nagbibigay din sa amin, Panginoon, ng sustenance. Dahil alam namin, Panginoon, ultimately, kayong lahat nagbibigay sa amin noon. Lord, ang mga problema na at pagsubok na aming hinaharap ng bawat pamilya ng inyong mga anak, O Diyos, turuan niyo po kami na lalong sumandal sa inyo at humugot ng kalakasan, kapayapaan sa inyo sa gitna ng lahat ng ito. Alam ko po, Panginoon, na sa bawat dalangin namin araw-araw, yung mga nasasambit o hindi, Panginoon, yung mga nasa isip at puso namin, alam ninyo, Panginoon. Turuan niyo po kaming ilapit ito sa inyo, O Diyos. Dahil alam namin na wala kayong itatakwil, wala kayong itataboy na inyong mga anak.
na humihingi ng saklolo sa inyo, O Diyos. Hindi rin man namin makita ang mga bagay na sa tingin namin ay positibo, O Diyos. Pero alam namin at nakakatiyak kami dahil inyo itong pinapangako at pinapakita sa iba pang mga pagkakataon na kumikilos kayo sa kabila ng lahat ng ito. Kumikilos kayo na may kapangyarihan. Kumikilos kayo na may katiyakan. At kumikilos kayo para sa pangmalawakan at para sa pangmatagalan na kabutihan namin lahat. O Diyos, turuan niyo po kami na mas lalo pang magtiwala sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, maging sa umagang ito, na ibigin ka pa lalo, Panginoon. Mapakinggan ng iyong salita, O Diyos. Mula sa umaga hanggang sa gabi, sa pag-iisa, o kahit kasama, lalong-lalo ng Panginoon, nakasama ang kapatiran, O Diyos, na mangusap kayo sa aming kalagitnaan. Kaya hiling namin, O Diyos, gawin niyo pong instrumento ng iyong salita ang aming tagapagsalita ngayon. Tumaloy po sa kanyang puso, isipan, sa kanyang bibig, sa kanyang buhay, Panginoon. Ang mga katuruan, mga salita, at ang buhay ni Kristo mismo. Salamat po, Panginoon, dahil kami ay lagi ninyong sinasamahan, lagi ninyong kinakausap, lagi ninyong ginagabayan. Nagtitiwala kami, Panginoon. Nakikilos kayo sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ihandaan niyo po aming puso't isipan sa pakikinig at makita namin ang iyong kalwalatian. Maranasan namin ang iyong kapangyarihan. At uuwi kami, Panginoon, na may panibagong sigla, panibagong lakas sa aming pananampalataya, at panibagong motivation na maglingkod, kalakasan na umibig, Panginoon, kahit sa aming mga kahinaan. Lord, magninghing po kayo sa umaga ito. Nais namin makita ngayong kalalhati. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay na. Praise the Lord. Maraming salamat. Nataasan ko ng konti. Okay. At purihin ang Diyos, no, sa ating pananambahan. Salamat dun sa spirit-filled na, no, praise and worship kanina. At gayon din, sinundan pa ng spirit-filled na pananalangin. So, ang dalangin natin, talagang mapagpala tayo ng Panginoon, mapuno tayo. No? Ang ganda ng panalangin kanina. Kumari lang, makita natin yung kaluwalhatian talaga ng Diyos, na kapiling natin siya. Mabuksan yung ating mga puso at kaisipan. So, ngayong umagang ito, mga kapatid, ay tutuloy natin yung tema natin, bi-monthly theme na Loving God. At napagpala tayo nung mga nakaraang linggo sa mensahe na ibinaba sa pamamagitan ng ating pastor, no? Actually, napakahalaga po nung tema natin kung aaralin natin dahil it has something to do with the greatest commandment. To love God with all our heart, with all our soul, with all our strength. Ito po yung pinaka-importante, mga kapatid. Kaya tama yung Shema, Hear, O Israel. No? Talagang dapat po ito yung pinaka-central sa buhay ng isang Kristiyano. Ngayon po ay pagtitibayin natin lalo, ano? Ang paksang ito sa salita ng Diyos na ating papakinggan. At papamagatan natin ito na loving God through loving one another. Loving God
through loving one another. Makikita natin ito sa 1 John chapter 4, 7 hanggang 21. So kung kayo nakapagpahinga na po, ay pwede po ba tayong tumayo muli upang ating pakita ang paggalang sa salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Sa 1 John 4, 7 and 21, I'll be reading from the New King James Version. Verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested to us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this is love, not that we loved God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God. We have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love Him because He first loved us. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? And this commandment we have from Him, that he who loves God must love his brother also. Kilang Diyos. Katagpuin mo po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Nawa po ay mapukaw ang aming mga diwa at damdamin upang dumaloy ang masagana mong buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Gamitin mo po ang iyong hamak na lingkod upang magdala na iyong mabuting balita. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Apat na mahalagang bagay po ang gusto nating makita rito. Four important truths that connect our love for the brethren to our love for God. No, apat na mahalagang bagay na nagko-connect dun sa pag-ibig natin sa kapatiran, sa church. Doon sa pag-ibig o yung love relationship natin sa Diyos. So napaka-importante po ito na hindi maaring walang connection. Kung may pagmamahalan tayo sa church, ay konektado ito sa ating pagmamahal sa ating Diyos. Kaya maganda po na makita natin ito. Una, makikita natin dito sa verses 7 hanggang 11, our love for one another is the result of knowing God. Our love for one another is the result of knowing God. Kaya po tayo may pagmamahalan sa kapatiran dahil una munang nakilala natin ang Diyos. Sabi nga rito, and everyone who loves is born of God and knows God. So mauna muna yung spiritual birth, yung ating new birth, yung binabanggit dito, born of God. Yung mga nagmamahal talagang sila yung born of God. Sabi nga ng John 1:12, but as many as received Him,
He gave the power to become the children of God. So para matutunan mong magmahal talaga, no? Ay kailangan muna magkaroon ka ng buhay na relasyon. Kailangan mo muna talaga maging anak ng Diyos. And then, kasunod na nun, yung nakikilala mo siya. No? Nakikilala mo, lalo na yung grasya niya, yung habag sa bawat araw ng iyong buhay. Yun yung prayer kanina, no? Na talagang humari lang, maranasan natin yung lalim, yung lawak. At yan po ay posible dahil you are a child of God. At kasunod pa nun ay nandun ang banal na Espiritu na gumagabay sa atin, nagtuturo upang lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Yun po yung katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano. So yung new birth natin, naging member tayo of the family of God. And then ngayon ay nakikilala na natin ang Panginoon unti-unti. Hindi naman nagmamadali ang Panginoon no? Gradual ay nagre-reveal siya sa atin ang Panginoon. Even in times of difficulties, sana attentive tayo na God is speaking, God is revealing Himself to us. So only children of God can truly love the agape way. Huwag naman nating expectin yung mga mamamayan natin, kapitbahay, na komo tayo ay marunong magmahal, no? Yung totoong pagmamahal, yung divine love, eh ganun na rin ang kumbaga in-expect natin sa kapitbahay natin, dapat ganito sila. Dapat yung gobyerno ganun no? Pero we are being reminded that only those who are children of God, they are the ones who are able to practice God's love. Yung the agape way. Madalas po nakakalimutan natin ito at nakikerry tayo ng ating damdamin. No? So only those who have known and experienced the love of God can truly love. Kasi kung hindi totoo na naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, ay napaka-imposible po na makapagmahal. Dito nagkakatotoo yung you can only give what you have. At ito'y natututunan natin dahil habang nakikilala natin ang Panginoon, personally, ang dami ko pong natutunan even doon sa fatherhood ko na lumaki ako na nagkaroon ng problema yung family namin, nawala yung tatay ko ng ibang bahay. Po. So ito, nagkaasawa si Pong, nagkaanak, paano ko papalakihin yung anak ko? So doon ako binago ng Panginoon, ang naging base ko kung how God the Father deals with me. Of course, nakikita ko yung marami kong defects, marami kong failures, pero in spite of that, blessing yung binibigay niya So unti-unti, gradually, the Lord is transforming me kung paano nga ba yung maging isang ama, lalo na yung may pag-ibig. So ganun sa kapatiran, mga kapatid. Habang nakikilala natin ang ating Diyos, we are being taught by the Spirit of God dahil nararanasan natin yung buhay niya, yung divine nature, yung sinasabi ni Peter, partakers of divine nature. At bukod pa ron, mga kapatid, no? Yung pag-ibig ay binuho sa ating puso. Sabi nga sa Romans 5, di ba po? Sa verse 5, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given unto us. So anak ka ng Diyos ng pag-ibig, yung buhay mo, yung buhay ni Kristo na nasa iyo, ginagabayan ka ng banal na Espiritu sa kanyang salita kung paano yung pagmamahal, no? And then, ito na, hindi ka lang ginagabayan, ini-enable ka pa. No? Kung paano talaga magmahal na hindi nakabase sa pakiramdam mo.
No, minsan masarap magmahal kung dama mo lang eh. Paano kung nakakaasar na yung ikapatid mo sa Panginoon? Di po ba? No? So there are times na ganun po. Dahil lalagay ka sa ganung sitwasyon to practice that you are a child of God, new creation ka. Ito dapat yung attitude mo. Ito yung response mo. Na hindi tayo didiktahan ng ating circumstance. Because you are a child of God. So our love for one another is the result of knowing God. Kaya yung prayer, madalas madidinig mo, Lord, I want to know you more. Tamang panalangin ito. Dahil napakalaking blessing ang magiging effect nito sa buhay mo. As you know God, you come to know the real you inside. No? Na sa kabila nun ay nandun yung pagmamahal niya, yung grasya niya. And then you are able to accept, to love your brother and sister kahit na siya ay nagkukulang sa iyo. Because minahal ka ng Diyos. Love one another as I have loved you. So, as children of the God of love and His creation, new creation, we have the capability to love our brother and sister. Dapat normal ito sa isang Kristiyano po. Normal na ikaw ay nagmamahal Lalong-lalo na sa ating Panginoon at sa ating kapatiran. Normal dapat ito at natural sa isang anak ng Diyos. Are you practicing God's love in the church? Pinapamuhay ba natin ito sa ating kapatiran? Ikaw ba ay instrumento ng Diyos sa pagtataguyod ng kapatiran? Because love edifies. Di po ba? But knowledge puffs up. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 8. Kaya minsan yung a little learning is a dangerous thing. Kasi pag nakaano ka ng konti, akala mo napakarunong mo na. So nandun na yung pride natin. Na po? And pride goes before destruction. Bago mawawasak ang isang organisasyon, isang tahanan, nauna muna doon yung pride. Nagpapagalingan yan. Pero love edifies. Ito yung nagtataguyod, mga kapatid. Kaya, pinapanalangin mo ba yon na magamit ka ng Panginoon sa ikatataguyod ng kapatiran? What is preventing you? What is keeping you from practicing the love of God in the church? What is keeping you? What is preventing you? Maganda po ma-evaluate natin, kasi napakahalaga po ito na yung connection nga nito sa pag-ibig mo sa Diyos, makikita pa natin mas mamaya. Kalawa, second point natin, our love for one another leads to our intimacy with God. Yung ating pagmamahalan sa bawat isa, sa kapatiran, ay hahantong ito dun sa ating closer relationship sa ating Panginoon. Nagkakaroon ng intimacy. Di ba prayer natin ito? Na yung prayer ni Paul na I want to know Him. Ito dapat yung prayer kasi hindi mo siya makikilala agad In fact, kung hindi siya magre-reveal sa'yo, imposible na makilala mo yung Diyos niyan kahit na anong effort natin. Pero ang maganda nito, mga kapatid, kung tayo'y talaga nagmamahalan sa kapatiran, papunta ito dun sa buhay na palapit sa Diyos. Nakikilala mo siya, not only intellectually but by heart. Kikilala mo ang Panginoon Kaya sabi sa verse 12, no one has seen God at any time. Wala naman nakakita sa Diyos talaga Pero sabi rito, if we love one another, God abides in us. And His love
has been perfected in us. Kumbaga, sinasabi rito, gusto mo bang makita yung proof, yung evidence, yung reality ng Diyos? Nandun yun, makikita mo sa pag-iibigan sa kapatiran. If we love one another, sabi po ron, God lives in us. God dwells in us. God abides in us. No, yun po yung sinasabi ron eh. Kumbaga, nandun yung buhay natin na nakaugnay sa Kanya. No? At nagkakaroon talaga ng intimacy. Biruin mo yun, yung buhay na alam mo, indwelt ka ng Panginoon, and then alam mo rin na ikaw ay nananatili sa Kanya. So intimate ito, mga kapatid. No? Very personal. No? Aware ka, no? Na ito ay reality, ito yung nangyayari. No po? So if we love one another, God abides, dwells, resides, lives in union with us. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. We have our intimacy with God. Dahil aware ka na nag-a-abide siya sa'yo, and aware ka rin na ikaw ay nag-a-abide sa Kanya. And it is through the operation, the work of the Holy Spirit. Yun po yung buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. May pag-ibig at may lumalagong pagkilala sa kanyang Panginoon. Dahil sa work ng Holy Spirit sa buhay niya. Kaya nga, minsan yung prayer mo malalim eh. Lord, I want to know you more. No, yung talagang, yung totoo kung sino ka, Lord. Hindi yung theoretically, ang dami kong alam about you. Praise the Lord. Pero kung yun ang prayer mo, I believe the Lord, the Holy Spirit, is guiding you to a deeper knowledge of His person. Kaya mapalad po kung ito yung nagiging karanasan mo, kakaroon ka ng kauhawan sa ating Panginoon, matitiyak mo na ito'y kagagawan ng banal na Espiritu. Durin mo, kinuuhawan mo ang Diyos. Hindi lang every Sunday, kundi every moment of your everyday life, nananabik ka sa Kanya eh. Dahil, sabi nga ng psalmist, come, taste and see that the Lord is good. Napakabuti ng Diyos, kaya pananabikan mo siya, kauuhawan mo siya. Insatiable hunger and thirst to know the Lord more and more and more. Kaya, aganda po yung illustration ng the true vine sa John 15 na sabi ng Panginoon doon, abide in me, and I in you. So dalawa po, no? Abide in me, tayo'y manatili sa Kanya, living in union with Him through our prayers, through our meditation. Kumbaga, talagang nakikipagniig ka. No? Alam niyo po yung ating prayer covenant every day, ito'y pakikipagniig sa ating Diyos. Yun po yung pinaka-objective nun eh, makaniig mo, makatagpo mo yung Panginoon. Regardless of your circumstances, talagang ang pinaka-hope mo talaga madinig mo eh, no? Madama mo yung yakap niya at that time. Because if we draw nigh to Him, sabi nga, He will draw nigh to you. Yun po yung promise niya eh. So, nakikita ng Lord yung puso mo eh. Totoo bang gusto mo akong maranasan, nananabi ka sa akin, anak? Then, it will be granted. Talagang ilalapit ka niya sa Kanya. So, nandun yung intimacy, no? If you abide in me, and my words abide in you, then you will ask what you desire, and it shall be done for you.
So ito yung isang buhay na nagkakaroon ng intimacy sa Panginoon, na buhay niya talaga yung nakikipagniig sa Panginoon, yung praying without ceasing. You are living in the presence, conscious presence of the Holy Spirit, God the Father, God the Son. Ito yung buhay mo. Pag-gising mo pa lang, si Lord na naiisip mo eh. Ano po? If you abide in me, my words abide in you. So hindi lang yun, nagiging karanasan mo pa yung kanyang salita. Madalas gumagabay. Maganda nga yung sa Colossians. Talagang pinagyayaman ka. Kumbaga yung salita ng Diyos, dumadaloy na sa iyo eh. Bumabalong na yung salita ng Diyos. Talagang tinuturuan ka, minomold ka, dinadako ka dun sa mas malalim na pagkakilala sa Diyos, mas malalim at makatotohanan pagsamba, pagpupuri sa Kanya. So ito yung sign of intimacy. Nagkakaroon ka ng intimacy, talagang you are longing for God. Oh. At ang resulta nun, alam nyo, very fruitful prayer life. Kasi dumadaloy yung salita niya sa'yo eh. Yung will niya dumadaloy sa'yo eh. Kaya ano ba yung purpose ng prayer? Your will be done on earth as it is in heaven. So that kung ikaw ay intimate sa Panginoon, you know what to pray for. Alam mo kung ano yung dapat mo ipanalangin at alam mo kung ano yung dapat hindi. Because you are being led and guided by the Holy Spirit through the living and holy words of God. Nako-conscious tuloy ako sa time kasi nag-usap po kami noon na maging time conscious. So a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. So yung buhay mo ba ngayon as a Christian, kapatid, totoo ba ito na ang buhay mo ba ngayon ay papalapit ng papalapit sa Diyos? Because of your passion for the church? Totoo ba ito sa iyo, kapatid? Na lalo kang napapalapit sa Diyos, nakikilala mo siya intimately, because of your passion for the church. Yung pagmamahal mo, pagmamahalan sa kapatiran. Nagiging dahilan para ikaw ay lalong makakilala ng mas malapit sa Panginoon. Is your love relationship to God being enriched by your love relationship in the church? Napagyayaman ba yung pag-ibig mo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa kapatiran? Kaya konektado po ito, mga kapatid. Konektado. Hindi pwedeng mahal mo yung isa lang eh. Package po yan, dalawa yan. Kung mahal mo ang isa, mahal mo rin yung isa. So pag minamahal mo yung isa, lalo ka mapapamahal doon sa isa. Yun po yung point dito, mga kapatid. Kaya yun yung tanong natin. Nakikita niyo po ba yung reality na kapag minamahal mo yung simbahan, yung kapatiran, ay lalo mong nakikilala. Lalo kang napapamahal sa ating Panginoon. Pangatlo, mapapabilis tuloy ako. Our love for one another results in maturing love that eliminates fear of condemnation. Our love for one another results in maturing love that eliminates fear of condemnation. Totoo po ba ito sa atin, mga kapatid? Na habang ikaw ay napapalapit sa Diyos dahil sa kapatiran ay unti-unti ba nawawala? No? Hindi ko naman sinabing wala na totally.
Unti-unti bang napapawi yung ating takot, pangamba, distress, depression, anxieties, dahil mas nagiging totoo na yung pag-ibig ng ating Diyos. Praise the Lord. No? Ulitin ko yung verse 12. Sabi ng verse 12, no one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us and His love has been perfected in us. Pagdating sa 17, parang ganun din. Love has been perfected among us in this. Sa ibang translation po, love is made complete. Sa NIV, no? Sa Good News, love is made perfect. Sa ESV, love is perfected. Sa ang bagong ang Biblia, nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, gusto kong makita ito na hindi perfect love ito, kundi kumbaga nag-grow itong love na ito dahil hindi pa tayo perfect, tayo'y binabago, inaayos until the day of glorification when Christ appears. Talagang completely bagong-bago na tayo. So ngayon po ay ito yung magandang itanong natin. Dahil may tendency tayo, lalo na nowadays, ang daming problema, no? Mga sakit, mga financial difficulties, ang dami po niyan, mga problema sa pamilya, relationship. So that kung hindi tayo vigilant, makikita mo minsan na ito na, real na lang yung circumstance mo. Unti-unti, lumulubog ka na. No? Lumulubog ka na eh. Nandun na yung anxiety, yung fear, hopelessness, depression. Praise the Lord. Kung titignan natin yung mga takot, itong mga anxieties and depression, symptoms ito eh. Sintomas ito of our lack of faith, lack of trust in God. Ako, nararanasan ko pa rin ito, mga kapatid. In fact, yung pagkakasakit ko, ang daming tinuro. No? Nakilala ko kung sino talaga si Pong. Si Pong na galing magturo, galing mangaral, no? Pero nung nilagay ako doon sa ganong sitwasyon, ayun, nakilala ko si Pong. Natatakot pa pala si Pong. No? Nag-aalala. Lalo na nung parang iniisip ko, mawawala na yata ako rito sa mundo. But God has been gracious. Yung pala yung talagang answer sa prayer ko eh. Noong ko pa pinapanalangin, Lord, I want to know you more. Draw me closer to you, Lord. Ayokong maging, ano lang eh, kumbaga yung panlabas lang na kilala kita. In fact, idolo ko nga si Paul, si David, no? Dahil napaka-devoted na mga tao ito, na nandun yung integrity, kumpleto yung puso na ano man ang mangyayari, sa Diyos sila eh. No? Gusto ko maging ganon eh. No? Makilala talaga ang Panginoon. Kaya ito pala, binigyan ako ng ganong matinding pagsubok. At doon ko talaga nakilala ako, yung sarili ko. Nakakala ko, napakataas na ng faith. At doon ko naman nakita lalo yung kadakilaan ng Diyos. Doon ko nakita, naunawaan yung pag-ibig niya habang pinadadaan tayo sa mabibigat na problema. Na ang hirap makita kung ikaw ay nakasalang. So doon natin makikita pala, matututunan na totoo pala. God is working all together for the good
of those who love God. Talagang ipupurify ka niya. Lalo na yung faith mo. Na minsan intellectual lang yan, theoretical, ang dami mong alam sa Bible eh. Lalo ako, dami kong alam, mga memory verses. Pero ang tanong, totoo ba yan sa heart mo? Oh? Totoo ba yan na if God be for us, then who can be against us? The Lord is my light and my salvation, then whom shall I fear? Totoo ba yan pong? So yun po, pinadaan ako doon sa mga problema na yon para talagang ayusin. No? Para talaga palalimin, palaguin, at talagang turuan ako kung what it really means to trust God. What it really means to thank God, to praise God in the midst of problems, difficulties, hardships. Pero until now, tinuturuan pa rin ako ng Panginoon. Even in my sleep disorder, tinuturuan ako ng Diyos. Alam ko na dakila siya, na hindi niya papahintulutan na mangyari ito, na wala siyang magandang purpose, mga kapatid. Praise God. So, kaya napakaganda po ng ating paglago Nawawala yung takot. At yung paglago na yan ay hindi pwedeng habang ikaw ay nakahiwalay dun sa katawan ni Kristo. No man is an island. You were created as a social being. No? Kailangan mo ng may karelasyon. Kailangan mo minsan yung may nag-i-encourage sa'yo dahil tao ka nangihina ka pa rin Kailangan mo madinig, kapatid, kaya mo yan. Kailangan mo yung pagmamahal ng kapatid mo, kapatid. Lalo na to be a leader, napakalungkot na experience ito. No? Napakalungkot po. Na kailangan mo talagang lumago sa pagkakilala sa Panginoon. At yan yung nangyayari sa iglesia. Yung tunay na paglago as evidenced by the fruit of the Spirit, which is love. Dito po nangyayari yun sa katawan ni Kristo. Kapatid. Kaya nakakalungkot po kung hindi natin nakikita ito at ang nagiging attitude natin ay paminsan-minsan lang tayo nakakadalo, hindi aktibo. Ang laki po ng nawawala sa atin. Sa Ephesians chapter 4, nakikita natin how it works. 11 hanggang 16. Let me read to you from the New King James Version. Sabi po rito, sa verse 11, "And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers." Anong purpose nun? For the equipping of the saints. No? Ginagamit sila for the equipping of the saints, mga Christians. Bakit? For the work of the ministry. For the work of the ministry, dahil ang bawat isa ay lingkod ng Diyos. Hindi lang yung tumatayo rito, hindi lang yung nangunguna dyan. Ang bawat isa, you have been endowed with the fruit of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, to function in the body of Christ for the edification of the body of Christ. So ito yung role ng mga elders. Nagtuturo yan, nagpipreach, nagdi-disciple, and then as a result, nai-equip, nai-edify yung body for the work of the ministry. Nagmamanifest ano yung talagang talents, abilities na binigay ng Lord para magamit sa church. So, yun po yung process. Walang shortcut doon, mga kapatid. At yun ay sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Kaya nga katawan ni Kristo yan Siya yung ulo. Ano po? Yun po yung illustration dito sa Ephesians 4. Sabi rito, "Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of man in the cunning craftiness of deceitful plotting. But speaking the truth in love," ito na po, no? "may grow up in all things
into him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share. Every part, meron pong work na ginagawa. Sabi rito, sa katawan ni Kristo, no? Ano mangyayari? It causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ito yung perfect illustration po kung paano tayo lumalago, tumitibay, at nakakaroon ng bunga ng pag-ibig as a sign of our maturity. Sana nga, yun yung mangyari, no? Mabuksan talaga yung puso natin, yung isip natin, sa kahalagahan po ng iglesia. Praise the Lord. So, ang maganda pa nito, yung habang nakikilala mo siya, lumalago ka sa pag-ibig, unti-unti napapawi yung takot. Because it is one thing to know the God of love theoretically, and it's another thing to know the God of love by heart. So that if you truly know the love of God by heart, you can declare, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Totoo sa puso mo eh. Hindi yung dinideclare mo lang, no? Pero takot na takot ka naman sa loob. Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you, Lord, are with me. Nagiging real yung presence niya, yung pag-ibig niya, dahil ikaw ay nagmamature at nakikilala mo siya. Aware ka of His indwelling presence, lalong-lalo na yung love, na no one can separate you from His love. Kahit na ano-ano yung mga nangyayari sa akin, kahit na anong hindi maganda nangyayari, inside of me and outside of me, my circumstances, the world, kung ano-ano nangyayaring kaguluhan, no one can separate me from the love of God that is in Christ Jesus. Kapatid, marami akong tanong kasi, no? Gusto ko uli magtanong ngayon. Ikaw ba ay nakakaranas ng paglagong espiritual na may lumalagong pag-ibig dahil sa aktibong partisipasyon mo sa katawan ni Kristo? Ikaw ba ay lalong nagpapasalamat sa Diyos dahil nagiging instrumento ka niya sa pagtataguyod ng katawan ni Kristo? Ang ating kapatiran, ang bliss. Isa ka dun sa mga building blocks na ginagamit. Regardless of the ability, the talent that the Lord is giving you. Huwag mong malitin ito, kapatid. Kahit na yung mga nagpupunas dyan, mga kapatid, it has something to do with building up the body of Christ. Napakahalaga po niya na makita natin yan. Lahat tayo may mga assignment sa Panginoon. Hindi naman lahat tatayo rito eh. No? Kundi kung ano yung binigay sa'yo, ikaw ay gagamitin at gagamitin ng ating Panginoon. Iyo bang nararanasan ang tunay na kapayapaan ng Diyos? At ang kapayapaan sa piling ng Diyos kahit sa pagdaan mo sa maraming pagsubok. Nandun ba yung peace of God? Nandun ba yung peace with God? Kapatid, nakikita mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyong mga pagsubok? Nakikita mo ba yung magandang plano niya sa iyong mga pagsubok?
Sabi nga ni Job, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Siya ang nagbigay ng katakot-takot na blessing, pero siya rin yung bumawi. Purihin ang Diyos. Last po, no? Our love for one another proves that we love God. Yung ating pagmamahalan sa kapatiran ay ebidensya po, patunay ito that we love God. Yun po yung sinasabi rito, hindi ako nagsabi nito. Kaya paulit-ulit yung tanong natin kanina eh. Nakikita ba natin yung pagmamahalan sa kapatiran? Nararanasan ba? Kasi ebidensya ito, proof that we truly love God. Sabi sa verse 19 hanggang 21, we love Him because He first loved us. Sa ibang translation, we love because He first loved us. So regardless na we love God or we love the brothers, ang dahilan po nun ay because God loved us first. Siya yung unang nagmahal. Kaya nagiging response, sabi nga ni Pastor Kit, if ever na ikaw ay maglilingkod, magmamahal, response ito eh. No? Moved ka, motivated ka ng gratitude. Pagsamba dahil of all the creations, nakita mo yung pagkamakasalanan mo eh. Pagiging worst mo. Na tulad ng sinasabi ni Paul, na sa kabila noon, ito ang Diyos na napakayaman sa kahabagan at ikaw ay kinaon niya, sinalba niya, patuloy na nililinis, dinadamitan, tinataguyod, minamahal, ginagamit, at pinagyayaman yung buhay na nagiging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. So we love Him because He first loved us. Sabi po sa 20, if someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he does not love his brother, for he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? And this commandment we have from Him, that he who loves God must love his brother also. Pero sasabihin mo naman, sabi dyan, hate eh. He who hates eh. Oo nga, hindi ka nga na-hate sa brother mo, pero ang attitude mo naman ay apathetic ka. Indifferent. No? Hindi ka nga galit, pero wala ka namang pakiramdam. Wala kang pakialam. No po? Di ba yung may galit ka eh? May damdamin pa yun eh. Pero yung wala ka ng pakiramdam, wala ka ng pakialam kahit mangisay ka dyan, kahit na hirap ka dyan, kung ganun ang attitude natin, kapatid, malaking problema natin. Talo pa nito yung may galit ka eh. No? So, we cannot love God kung ganun yung attitude natin. Yun po yung nasabi rito. Dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin eh. Para matutunan nating mahalin siya in return. Dahil nagre-reveal siya kung sino siya, kung paano siya, kung ano siya. At nakikita mo naman yung kaliitan mo. At doon naman yung kadakilaan niya. Habang lumiliit ka, doon naman lalo nagiging dakila ang Diyos dahil He is ever gracious, merciful, loving. No? Loving you with an everlasting love na nakita natin sa krus ng Kalbaryo. Binigay niya yung buhay niya sa atin. So the one who truly loves God is the one who truly loves his brother and sister in the Lord.
Mabigat po na test ito, mga kapatid. Napaka-basic. Kung tatanungin mo, honestly, mahal ko ba ang Diyos? Tanungin mo muna, mahal ko ba yung kapatid ko sa Panginoon? Kasi kung hindi, you are a liar for declaring that you love God. Ang iglesia, ang kapatiran po, is the most cherished possession of God. Being created in the image, in the likeness of God, yung church, bought and redeemed by the most precious blood of the Lamb, sanctified, at patuloy na tinatransform to be blameless, spotless, na future bride of Christ upon His return. And is now His ambassadors, yung church. Ambassadors at image bearers. Sabi nga doon sa preaching ni Pastor Keith. His holy temple, His dwelling place, the church. Praise the Lord. So that failing to love the church, failing to love your brother and sister in the Lord, by failing to see the glorious presence of God in her, in the church, His holy temple, His great love for her, will make it an impossibility for you and me to love God. Kung hindi mo makita, no, yung ebidensya ng Diyos, yung dakilang pagmamahal niya sa church na inalaya niya ng buhay, kung hindi mo makita ito sa buhay sa church, na buhay ito kung tutusin, evident yung pagiging visible ng Diyos. Kung hindi mo makita ito, napaka-imposible na mamahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Major lesson po ito sa atin, mga kapatid. Major lesson po ito. If you truly love a person, you will love everything about him. You will love everything that belongs to him or her. If you truly love the person. Diba? Mamahalin mo siya eh. Lahat ng sa kanya, no? Mamahalin mo eh. Nalala ko noon, nung bata pa si Pong, I was an avid fan of the Beatles. Talagang halos lahat ng kanta nila, alam ko eh. Tinutugtog ko yan eh. Avid, Lodi, kumaga eh. Pero hindi pa ako Kristiyano po noon. At pati yung buhok ko noon na medyo malago pa. Talagang Beatles yan. Talagang ganon. Pati yung fashion, yung damit. American Bell, no? Bell bottom, yung mga damit, mga ganon po eh. Kumbaga, naging number 1 sa heart ko noon ang Beatles. So that yung mga kanta nila, pag kinakanta ko talaga with the accompaniment of the guitar, talagang with feelings ito. Talagang feel na feel ko. Lalo na kung ako yung naghaharana. Nung tinatapatan ko si Ate Queenie. Habang nag-aaral niya, nakabukas yung bintana niya. Nag-aaral siya noon sa MLQU. Ewan ko ba, bakit doon ang paborito niya, doon sa bintana eh. Kasi katapat noon yung bahay na nung best friend ko sa Bunkers Village. Pag nakita ko siya, lalabas ko na yung gitara. No? At aawit na ako ng I give her all my love, that's all I do. Susundan pa ng
Who knows how long I've loved you? Praise the Lord. Wala na, hindi na makakonsentrate sa assignment niya. Ganun po nangyari, Kuya Eddie. So if you truly love God, who is the greatest artist, you will love His greatest creation. His obra maestra, His workmanship. At yan ay ang human being, lalong-lalo na ang church. Sabi nga ni Paul, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ikaw ay obra maestra ng Panginoon. Kaya maganda na nakikita po natin ito. Ikaw yung greatest creation niya ng Panginoon. Created in His image. At kasalukuyan, nire-restore yung image na yan. No, dahil ikaw yung pinakamamahal niya, kapatid. Kaya nga sabi niya, if you love me, keep my commandments. He who has my commandments, he it is who loves me. And this is my commandment, love one another. Love one another. Nakikita ba ang pagmamahal mo sa Panginoon sa pagmamahal mo sa kapatiran? Paulit-ulit po yung tanong ko. Nakikita ba yung pagmamahal mo sa Panginoon sa pagmamahal mo sa kapatiran? Nahayag ba ang katotohanan ng presensya ng Diyos sa ating pagmamahalan sa BCFC? Nakikita ba na buhay ang Diyos, kumikilos sa kanila eh? Katunayan ito, nag-extend sila ng mga tulong sa mga nangangailangan na hindi naman sila nagre-recruit na maging miyembro ng BCFC. Pero bukol sa kanila eh, natural eh. Nakikita ba ito? Nakikita ba sa ating community at ang pagiging totoong tagasunod ni Kristo? Nakikita ba ito? Sabi ng Lord, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. By this all men will know you are my disciples, if you have love for one another. Yun po yung pinaka-ebidensya eh. Hindi yung ang dami nating alam, no? Kundi, ang laki ng puso mo eh. Talagang hindi maaaring hindi ka magre-reach out eh sa mga nangangailangan. Dama mo eh, alam mo sila eh. Dahil minsan ganun ka eh, kinahabagan ka ng Diyos. Nung napakababa na nung sitwasyon mo, at ito, inangat ka ng Diyos, sinalba ka niya. So alam mo yun eh, dahil may pag-ibig ka ng Diyos sa puso mo. Obeying the greatest commandment, which is to love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, will not be possible if we cannot obey the new commandment, which is to love one another as Christ has loved us. For how can you love God whom you have not seen when you cannot love your brother and sister in Christ whom you have seen? Again, some soul-searching questions. Are you pursuing to love God in your Christian life? Is it evidenced by your work of love in the church? Mahalaga ba sa iyo at mahal mo ang ating church, ang BCFC? Gaano ka-importante sa iyo ang intimacy with God? Spiritual maturity evidenced by the fruit of the Spirit, which is love. Gaano kahalaga ito sa iyo? Gaano kahalaga sa iyo yung godly confidence and assurance of being God's beloved child? Experiencing true peace, contentment, joy, inner strength, even in the midst of great sufferings. Gaano kahalaga sa iyo ito? Yung talagang kapayapaan na galing
sa Panginoon. At itong lahat ng mga ito ay produkto ng buhay pagmamahalan sa kapatiran sa loob ng church. Dito po nangyayari ito. Paglilingkuran, pananambahan, pananalanginan sa katawan ni Kristo. Totoo ba sa ito, kapatid? At nararanasan mo ba sa buhay mo ngayon? Nawa ay mabuksan ng Panginoon ang ating puso at diwa. Nakita natin talaga yung kalawalhatian niya, yung kadakilaan niya, na talagang evident sa church. Sana makita natin na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon, ang bawat isa. Katunayan, ito yung ginagawa niya. Kinikilusan niya, binabago niya patiently. At ginagamit niya para sa kanyang dakilang layunin, dakilang misyon, dakilang purpose. Dahil ikaw ay kanyang anak, nakawangis. Nawa nga mabuksan ang ating puso. Nawa nga mabuksan ang ating isip. Makita natin na isang napakalaking blessing pala sa atin ng Diyos na pinagkalooban tayo ng kapatiran. Napakalaking biyaya na naging miyembro ako, naging kabilang ako sa local church sa Bliss, sa Balumbato, namely the Bliss Christian Fellowship Church. Sana makita natin ito at nandun yung pagkakaisa natin. Nandun yung udyok ng banal na Espiritu, yung pag-ibig niya, sama-sama nagkakaisang itinataguyod ang katawan ni Kristo dahil mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Dalangin namin. Patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon, upang hindi namin ma-miss, Lord, yung napakalaking regalo mo sa amin. Yung church na dito ay nagiging visible ka, Panginoon. Talaga na makikita namin yung pagkilos mo. Lalo yung kadakilaan ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Open our hearts, our eyes. Magkaroon kami ng understanding. Mabuksan yung aming spiritual senses upang mabago po yung aming attitude, yung aming conduct, lalong-lalo na sa katawan ni Kristo. This we pray in the most precious name of our Lord Savior, Christ Jesus. Amen.